at sa family ng Faith United Methodist Church, no? Samahan tayo ng Panginoon sa gabing ito sa ating pagbubulay-bulay at pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya mga minamahal na mga kapatid, saan man kayo sulok naroon, kayo po ay aking inaanyayahan na tayo po ay patuloy na magsama-sama sa gabing ito sa ating faith and devotion dito sa midweek prayer. Have a blessed evening po sa inyo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa buong Batangas mission, at sa aking mga kamanggagawa at sa kabuuan ng Batangas mission ay pagpalain tayo ng Panginoon. Okay? Ngayon po, tayo po ay magsihanda upang awitan at papurihan po natin ang ating Panginoon. Yan, samahan niyo po akong pasalamatan ng Diyos na nagbigay po sa atin ng kalakasan at buhay sa araw-araw ng pamumuhay. Okay po, awitan po natin ang Panginoon. Every morning I wake up, Lord, I know you're here. When my heart keeps on trembling, you make it clear. Every step of my journey, you guide my path. For me to start a brand You day. I thought This life would be nothing until you found me. You gave me faith and courage to stand on my feet. You saved me from unrighteousness. You leaded me for me to face a brand new life. Lord, I am nothing without you. In your presence I'm safe and secure. Lord, cleanse my heart, make it pure and brand new. Be for the rest of my life. Hello Mika, Israel, magandang gabi. At sa family ng Faith, magandang gabi sa inyo. Sa Faith and Devotion, magandang gabi po. You've shown me love. When my life is full of disappointment, you gave me hope. You said my child, life won't be easy. Have faith in me. I am the better, the picture of your life. Lord, I'm nothing without you. In your presence I'm safe and secure. Lord, cleanse my heart, make it pure and brand new. Be with me for the rest of my life. Hello, Tijina. Magandang gabi. Amen. Lord, I am nothing without you. In your presence I'm safe and secure. Lord, cleanse my heart, make it pure and brand new. Be with me for the rest of my life. Lord, I am nothing without you. In your presence I'm safe and secure. Lord, cleanse my heart,
make it pure and brand new. Be with me for the rest of my life. Be with me for the rest of my life. Be with me for the rest of my life. Amen. Lord, I'm nothing without you. From Life Breakthrough. Yan. Yan ang ating sa pinagpapasalamat sa Panginoon. Talagang wala tayo kung wala ang Diyos na ating sinasampalatayanan at pinapupurihan. Tayo sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapala ng buhay na amin pong naranasan ang iyong kabutihan sa buong maghapon at sa nagdaang mga araw. At ngayon, Panginoon, kami po ay magsasama-sama upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Pangunahan kami ng iyong banal na presensya at pangunahan kami ng iyong banal na spirito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen at Amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Lalo na sa mga kapatid po natin na patuloy pong tumututok. Yan, tayo po bago po tayo magsimula, tayo po nakikiisang damdamin sa isa sa family na talagang mula pa kami ay nasa Zion, Pamplona. Ito po ay napaka-supportive na family, lalo't ang isa sa mga nagmahal at nagpahayag sa amin ng pagmamalasakit, ang Daguio family. Kaya kami po ay nakikisang damdamin po, bagamat wala po rito sa Pilipinas ang puntod ng ating Tita Josie, ang family na patuloy pong nagdadala ng kalungkutan, nakakaranas ng kalungkutan, ay samahan po kayo ng ating Panginoon. Lalo na sa inyo, Lola Pros, lakasan niyo po ang inyong kalooban, at sa family ng Daguio at sa magkakapatid, patuloy po kayong gabayan ng ating Panginoon. Okay, sige po. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagbubulay-bulay. Atin pong buksan ang ating mga Biblia. At samahan niyo po kong basahin at samahan niyo po kung pagbulay-bulayan ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi. Ang po sa Hebrew chapter 11 verse 9. Sabi rito, at hindi kinalugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Yan. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na salita ng Panginoon. Muli, mga kapatid, nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga nagdaang mga araw, mga daan ng mga linggo, bagamat hindi po tayo nakapag faith and devotion, but not necessarily ang ating faith ay nawala at nanghina, pero andito ang ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng gabay upang tayo'y tulungan sa lahat ng hamon at patuloy po nating harapin ang mga problema at pagsubok ng buhay, no? Sabi nga dito, hindi kinalulugdan ang walang pananalig. Oo nga naman, mga kapatid, no? Makikita agad ninyo na kapag ka ang isang tao ay walang pananalig sa Diyos, yan yung mga taong kapag ka ang isang tao ay wala sa Diyos, ito yung mga taong hindi kinalulugdan. Malinaw na sinasabi sa talata na ang mga tanging may pananalig lamang ang nakakaunawa at nakakaalam kung ano nga ba ang direksyon ng napakagandang kalagayan niya sa isang pananampalatayang tinanggap niya sa Panginoon, no? Marami sa atin na nabubuhay sa mundong ito na talagang nandoon na tayo ay nagsusumikap na makapaglingkod ng may katapatan at may malalim na pagtanaw sa ating Diyos na makapangyarihan. Pero dito masusukat kung ano nga ba ang ating pananalig sa Kanya.
Marami ng pagkakataon na maaring kayo rin mismo ang nagsasabi nito na hanggang dito lang yung aking nagiging kalagayan sa buhay dahil may mga bagay na hindi man natin naabot, may mga pangarap na hindi man natin nakukuha pa, o may mga nais tayong gusto nating mangyari sa buhay natin na hindi pa nagaganap. Pero hindi sabihin noon hindi na mangyayari yung mga bagay na yon. Kaya nga sabi sa talata, hindi natin makakamtan yung mga ganitong naisin, lalo't kung tayo ay may pananalig. Kung nananalig tayo, manalig tayo ng wagas, ng walang pag-aalinlangan. Sapagkat dito makikita kung ano nga ba ang estado ng isang nananalig sa Diyos sa magitan ng kanyang paglapit sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng talata, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos dapat maniwalang may Diyos. No, napakalinaw na sinasabi ng Panginoon, kung sino mang may pananalig, no, dapat specific ang kanyang buhay ay inilalapit sa Panginoon. Hindi niya iniaalis ang kanyang buhay espiritual, lalo't kung siya ay naniniwala na ang Diyos ang kanyang sinasampalatayanan, ang kanyang pinagkakatiwalaan. Sapagkat yon ang bukod tangi na magbibigay sa atin ng magandang kaliwanagan kung bakit ang buhay na ito nakaugnay kay Kristo at ang buhay na ito ay sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya nga tayong mga tao na may pananalig, ang direction nito, yung makita natin ano nga ba ang magiging kalalagayan natin sa buhay na ito. Maaring pag tinanong kayo, ano bang gusto nyong maging kalagayan? Di ba, ang pipiliin ninyo yung maayos sa kalagayan. Ang iba naman, nasa tamang kalagayan, yung hindi naman gaano nakakaranas ng kahirapan or katamtaman lang, no? Pero mangyayari yon kung tayo po ay nakaugnay sa ating Panginoon. At mangyayari din yung mga nais natin at pinapanalangin natin kung yung buhay na ito ay hindi na iaalis sa pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan. Kaya nga sabi sa talata, pinagpala ka sa araw na ito o sa darating na mga panahon, sapagkat yung iyong pananalig sa Diyos ang siyang nagiging ugnayan upang ang buhay na ito ay iligtas sa araw-araw ng ating pamumuhay. Kaya mapapansin ninyo na overcome natin ang buong linggo, no? Ang buong araw na tatapos natin ito. Magugulat ka na lang, kahapon, linggo. Tapos, Monday, Tuesday, ngayon, Wednesday na. Sasapit na naman ang kinabukasan, Thursday na. No? Napakabilis na ng panahon. Napakabilis na ng ating pamumuhay sa mundong ito. Pero ang kagandahan dito, kahit anong bilis ng oras, kahit anong bilis ng panahon, kahit anong bilis ng ating kalagayan, ang importante, mga kapatid, hindi nawawala yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Hindi nababago ng bilis ng panahon, hindi nababago ng bilis ng sitwasyon, yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Lagi nating ginagawa yung nakasanayan natin. Nung simula na ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, nagtitiwala ka noon, nagtitiwala ka pa rin ngayon. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, no, sinasabi sa Hebreo, na ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. No? Talaga pinagdiinan, kung talagang naniniwala ka sa Diyos, ito yung kasunod, di maniwala kang may Diyos. Dahil kung naniniwala kang ang Diyos ay sumasa iyo, panghawakan mo na ginagabayan ka ng Diyos. Kasi kung hindi mismo yun magbibigay sa iyo ng katibayan, no? Hindi mo binibigyan ng malalim na pagtanaw yan, sigurado mga kapatid, hindi mo makikita kung ano nga ba ang magiging kalalabasan nito habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya. No? Kaya nga sabi ito, nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Lagi nating tinitingnan na ang Diyos ay lagi nating kasama sa araw-araw, kaya yung gantimpala
Ano ba yung mga gantimpala? Siyempre, pag nagpe-pray tayo, gusto natin sagutin tayo ng Panginoon. Tama? Kapag kami mga prayer request tayo, mangyayari ito sa atin. Yung hindi natin hinahayaan na, Lord, nawa ay sa darating na mga panahon, yung aming pinagpe-pray dati, alam ko po, malapit na yung marating. No? Kami, meron din kami mga ipinagpe-pray sa family namin. No? Hindi naman darating ang araw na hanggang ganito lang tayo. No? Tayo ay nangangarap din na pagdating ng panahon, kaya sabi ko, ang observation ko sa mga manggagawa ngayon at nakikita ko sa mga pastor na nagre-retire, kapag ka po sila ay matapos yung term nila ng kanilang paglilingkod, sa taon lang naman, pero hindi nagre-retiro sa paglilingkuran habang sila ay nabubuhay. Yung magre-retire ka, tapos wala ka man lang masasabi mong bahay mo na tutuloyan mo after ng iyong paglilingkod. Alam nyo ako, bilang nagtitiwala sa Panginoon, walang imposible, no? Hindi naman tayo milyonaryo, hindi rin naman tayo mayaman. Pero alam nyo, yung nangangarap tayo kasama natin ang Diyos sa mga simpleng kalagayan at kasiyahan natin hindi naman natin hinahayaan na yung pangarap na yun ay hindi mangyari. Ay sabi ko kay She, nag-usap kami after ng aming sasakyan ay kukuha kami ng bahay. Pagdating ng panahon, pang-araw, meron kaming matutuluyan na kami ay uuwi doon bilang pamilya. Na kung ako man ay kukuhin ng Panginoon pagdating ng panahon, at least alam ko na merong lugar na matutuluyan yung physical na ating pinaglingkod sa Panginoon. Pero ang pinakamahalaga pa rin, meron tayong uuwian na ang Diyos ay Diyos ng buhay natin, physical at spiritual. Kaya kapag hiningi natin ito sa Panginoon, hinihingi natin ito hindi dahil tayo ay nagmamalabis, kundi humingi tayo sapagkat alam natin ay ang Diyos ang nagkakaloob sa lahat ng ating mga ninanais at laman ng ating mga puso. At alam naman ng Panginoon yun, nakikita niya sa atin. Sabi nga, yung desire ng puso natin nababasa ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, ibig sabihin lamang nun, hindi tayo umaasa at naniniwala sa Kanya. Yun ang basihan. Once na tayo po ay nagiging kalugod-lugod sa Panginoon, ibig sabihin, wala tayong ibang tinitingnan, wala tayong ibang sinasampalatayanan, wala tayong ibang pinaglilingkuran, kundi yung ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. Yes, yung pangarap natin, kahit noon pa, sinasabi ko yan sa mga kapastoran, sa mga kamanggagawa ko na hanggat tayo po ay malakas, huwag tayong matatapos doon sa kalagayan na pagkatapos nating maglingkod ay wala tayong uuwian sa ating pagre-retire. Sabi ko nga, pag ako nag-retire at mailagay ako sa isang lugar na kung saan doon ako nag-retire at yun ang magiging bahay namin, sabi ko, hindi matatapos ang ministry ko, baka mag-share pa rin ako ng Word of God sa lugar na yon habang ako ay nabubuhay. Kaya mga kapatid, nagpupuri tayo sa Panginoon sapagkat alam natin may magagawa siya sa mga buhay natin at meron din tayong magagawa para maparangalan ang ating Diyos na makapangyarihan. Sino bang magpapatotoo na ang kanyang pagka-Diyos ay tunay at walang bahid ng pag-alinlangan? Di ba tayo rin na mga sumasampalataya sa Kanya? Kaya sabi rito, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Napakasimple, pero napakalalim na kapahulugan. Kung tayo po ay lumalapit sa Diyos, paniwalaan na natin ang Kanyang pagka-Diyos. At kung ang Diyos na pinaniwalaan natin ay tunay na nagmahal sa atin, panghawakan na natin ito hanggang tayo'y nabubuhay. Sapagkat kinalulugdan ng Diyos ang mga may pananalig sa Kanya. At lalong natutuwa ang Panginoon kapag kayong pananalig natin, pagtitiwala natin sa Kanya, ay hindi nagiging
nagiging yung kondisyon lang. Mahirap kasing nananalig ka kasi may kondisyon ka, no? Yung pupunta ka sa simbahan, maglilingkod ka kasi may gusto ka. Mas magandang gusto mo si Lord. Kaya ka nagpupunta sa church, naglilingkod ka, at lumalapit ka sa Kanya. Yung walang dahil itinulak ka or pinilit ka, no? Kasi sa paglilingkod, sa pagtitiwala sa Panginoon, pananalig sa Kanya, hindi po yan pilitan, no? Sasabihin natin, manalig ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ako po naniniwala, kapag ka kumilos ang Panginoong Diyos sa buhay ng tao, walang makakapigil sa taong nanalig sa Kanya. Walang makakapigil sa tao na siyang nakaranas ng tunay na pagka-Diyos ng ating Panginoong Diyos na si Jesus. Kaya marami pa ring nalilito sa paglilingkod, marami pa ring nagkakaroon ng dalawang pag-iisip sa pagsunod, at marami pa ring hindi makaunawa kung ano nga ba ang kalooban ng Panginoon para sa kanila. Simple lang mga minamahal na mga kapatid, hindi naman tayo pinahihirapan ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Hindi tayo pinahihirapan na sumunod sa Kanya. Hindi tayo binibigyan ng kabigatan na magtiwala sa Kanya. Bakit? Kasi nga, binigyan tayo ng isang damdamin na hindi katulad ng damdamin ng hayop. Tama? Kasi ang damdamin na meron tayo, napaka-espesyal. Yung emosyon na meron tayo, napaka-espesyal. Ano yun? Yung maranasan natin na ang kabutihan ng Diyos ay lagi nating nararanasan sa araw-araw ng buhay. Yung katapatan niya ay lagi nating na-experience sa ating kalagayan bilang tao. At higit sa lahat, yung pagmamahal ng Panginoon, lagi niyang ipinararanas sa oras-oras, sa araw-araw, at sa darating pang mga panahon. Kaya napakagandang maging reflection natin sa buhay na ito. Yung gigising tayo sa umaga, mamumuhay tayo sa maghapon, at maglilingkod sa buong duration ng buhay na ito, na ang tinatanaw natin, na ang dinirinig natin, na ang nakikita natin, ay ang napakagandang reflection o replika ng ating Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Let us follow the path of Christ, no? Our Lord Jesus Christ. Sundin natin ang path niya. Dahil pagka yun ang nakita natin, yun ang naging direction natin, naniniwala po ako, ang pinaniniwalaan po ninyo ay tunay na Diyos. Walang iba kundi si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya yung word na lumapit sa Diyos ay dapat maniwalang Diyos, maniwalang na may Diyos, sapagkat dito pinapakita na kapag gana sa atin ng Panginoong Diyos at sumasa atin ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Amen mga kapatid? Kaya purihin ang Panginoon, naniniwala po ang inyong lingkod na habang po tayo ay sumusunod sa Kanya at tinatanaw natin ang Kanyang napakagandang direction sa buhay na ito, ang Kanyang pagkakatawag sa atin ay hindi magbabago yon. Naway wag mawala at wag alisin ng anumang sitwasyon o na anumang kalagayan. Bagkos magpatuloy kahit ano paman ang hinaharap natin sa buhay na ito. Okay? Kaya nga yung word na faith, no, ay napakayamang pundasyon yan. Napakayamang pamamaraan ng ating pagkilala sa Diyos. We have faith to Jesus kahit na tayo po ay hindi natin siya nakita, kahit hindi natin siya nakasama physically, but in spirit, umasa tayo at naniwala tayo na ang Diyos ay tunay na Diyos sa magitan ng banal na Espiritu ni Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Okay? Kaya asahan ninyo mga kapatid,
Kapag ka po tayo ay laging sumasampalataya at nananalig sa Panginoon, ang kagandahan nun, na-experience natin ang kaluguran ng ating Panginoong Diyos. Okay? Tinitingnan niya tayo, inaalalayan niya tayo, ginagabayan niya tayo. At higit sa lahat, protektahan niya tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. To God be the glory. Yan. Palakpakin ng Panginoon, mga kapatid, no? Pinagpala tayo sa gabing ito sapagkat ang pag-iingat at pagliligtas ng Panginoon ay lagi nating nararanasan sa araw-araw ng ating pamumuhay. No? Amang banal, ganoon na lamang ang iyong pagpapala sa aming lahat. Ginawa mo sa araw-araw. Salamat muli. Ang aming hiling, Panginoon, patuloy niyo kaming gabayan, maging ang aming pagpapahinga, kalakip ng iyong kapayapaan. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Magandang gabi sa ating lahat. Yan. Magandang gabi po kay kapatid na Ka-Mamshi Net. Yan. Sino kaya to si Ka-Mamshi Net? Welcome po sa Faith and Devotion. Magandang gabi po kay Ate Potensiana Galamgam. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa inyo rin, Ate Merly Dolyesen. Ganun din kay kapatid na Lovely and Arabella and Ryan at Philip Lorendo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ganun din sa aking Pards Happy Hernandez. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tatay Rudy Salcedo, hello po. Nanay Glo, Ate Marcel Sagadraka and family. Kay kapatid na Mark Anthony Ocampo, yan, and family Ocampo. Ate Gina, yan, salamat po. Kay Israel, kay Castillo family, sa Tonga family, pagpalain ng Panginoon. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat at sa buong family ng Faith United Methodist Church at ng Faith and Devotion. Sige po, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po sapagkat patuloy po ninyo kaming binigyan ng pagkakataon muli na magkasama-sama sa aming prayer and devotion. Tunay, Panginoon, na napakahalaga ng pananalig at pagtitiwala sa inyo. Dito, Panginoon, nakikita kung ano nga ba ang aming estado bilang tao na may pananalig. Tunay, Panginoon, na ang pagka-Diyos ninyo ay hindi magbabago. Mawawala ang buhay na ito, masisira ang katawang lupa na ito, ngunit ang pagka-Diyos ninyo ay mananatiling kayo ang Diyos. Salamat po, Panginoong Yesus, sapagkat napatunayan po namin na hindi niyo po kami binitawan, hindi niyo po kami iniwan, at patuloy mo kami sinamahan, Panginoon, lalo't sa buhay na ito na aming nilalakaran. Salamat sa gabay, Panginoong Yesus, na ikaw ang aming tungtungan, tulay at daan upang kami, Panginoon, makatawid sa lahat ng aming mga harapin na problema, mga pagsubok, mga pagdadaanan pa. Hindi lamang, Panginoon, sa aking mga kapatid, lalo't sa mga kapatid naming mga may pinagdadaanan physically, kung sila man, Panginoon, ay nakakaranas ng sakit sa lahat ng parte ng katawan, anumang karamdaman ang meron sila, Lord, in the name of Jesus, I declare healing upon healing in the name of Jesus. To the power of the Holy Spirit, Lord, touch them, Father God. Ikaw ang ihipo, Panginoon, sa kanila. Samahan niyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito upang maranasan nilang kagalingan mula sa iyo. Ang kapatid namin si Jen Micah, ikaw ang Diyos ang humipo sa kanya, Panginoon, iparalam sa kanya kagalingan sa magitan ng iyong banal na Espiritu. At sa aming mga kapatid na nasa ibang bansa, ingatan niyo rin, Panginoon, sila, gabayan at ilayo sila, Panginoon, sa lahat ng banta ng temptation, kalungkutan, pagiging homesick, Panginoon. I declare comfort and guidance, Lord. At ikaw ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng matibay na ugnayan upang patuloy nilang mapanghawakan ng pananampalataya mula sa iyo. Upang sa ganun, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay di sa Pilipinas ay hindi po mag-alala, Panginoon, kahit malayo po ang iyong mga anak na ito.
Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga ministry dito sa iglesia o sa church ng Faith United Methodist Church. Tunay, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo ang mga kapatiran at yung mga kapatid namin na naroon, O Diyos, na nakakasama namin sa pananalanginan, Lord. Continuous prayer, Lord, Father God, sa kapatid na sa family ng Yocaryo. I pray, Lord, na patuloy po nilang malampasan at mapagtagumpayan. Na bagamat alam ninyo, Panginoon, kailan lang sila po ay sinubok at nagkaroon ng matinding hamon sa buhay nito. Pero Panginoon, pinatunayan niyo sa kanila na hindi mo sila iniwan at pinabayaan. Ganun din, Panginoon, sa mga naapektuhan ng bagyo, Panginoong Diyos, yung mga lugar na kung saan bumaha at nasalanta yung kanilang mga pananim sa bandang norte at sa amang panig, Panginoon, ng Pilipinas. Lord, in the name of Jesus, alam po ninyo, Panginoon, ang aming gobyerno na iyong tinalaga ay gumagawa ng paraan upang matulungan yung mga kapatiran o mga kapatid naming mga Pilipino na siyang nakaranas ng hagupit ng bagyong nagdaan. Alam ninyo, Panginoon, ikaw lamang makatutulong sa aming mga kapatid na ito. Ingatan nyo rin, Panginoon, ang family ng Faith United Methodist Church, ang Adviento family, ang Baloloy family, ang Castillo family, ang Bungkin family, ang Doliasen family, ang Pascua family, Galan family, Magbohos family, Mangawang family, Manalo family, Torres family, Tonga family, ganoon din, Panginoon, ang Reyes family, bawat pamilya, Panginoon, na nakakasama namin sa paglilingkuran, Panginoon, ang Yocaryo family, ganoon din, Panginoon, ang Mabini Mission, Panginoon, at ang Sinikway Mission, Lord. I pray also, Father God, ang sambahayan ng bawat manggagawa dito sa Batangas, Panginoon, Mission. I pray ang aming mga kamanggagawa, ang aming mga kapastoran, ang aming mga lay leader, mga members, ang aming mga mini-ministryhan, Panginoon. Lord, samahan nyo kami sa adikain na pagdating ng panahon. Malapit na po yung Panginoon. We claim magiging Batangas District na po ang inyong lugar na ito. Thank you, Jesus, sa iyong napakagandang vision and adikain na pinagkakalob ninyo sa iyong abang lingkod. Lord, I pray, tulungan niyo po ako, Panginoon, na magampanan ang aking tungkulin, na patuloy po ninyo kamong bigyan ng kalakasan at maging positibo kasama ng aking pamilya, ang aking kamanggagawang deaconess, ang aking asawa, Panginoon, at ang aking family dito sa Faith United Methodist Church. Salamat sa kailang patuloy na pangunawa at pagmamahal din sa ministeryong ipinagkaloob nyo. And I pray, Lord, ang school na talagang kahit na kami, Panginoon, ay nagsimula sa kakaunting bilang, pero Lord, napaka-positibo pa rin dahil nagpatuloy pa rin ang ministry para sa mga batang tuturuan, hindi lang sa kami academic, but the Word of God. Thank you, Jesus, for this privilege and opportunity and ministry, Father God, na iyong pinagkaloob sa iyong abang lingkod. Samahan ninyo, Panginoon, ang sambahayan ng Faith United Methodist Church and Faith and Devotion Family at sa lahat ng aming mga kapatid na kasama namin ngayon. Ingatan, gabayan sila, samahan sila, at ilayo sila sa lahat ng banta ng kapahamakan. In the mighty name of Jesus. Amen and Amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi sa ating lahat na patuloy pong sumusubaybay sa ating pananalanginan. Bagamat na malayo ang naging distansya ng ating pagkawala ng faith and devotion. Sabi ko nga, puro patay ang aking napupuntahan, ano? Pero I thank the Lord dahil puro buhay naman ang aming miministryan. Okay? At salamat din sa matagumpay na pakikipag-usap namin kanina kasama ng advisor ng Batangas sa mga kabataan dahil this coming October 29
ay magkakaroon ng concert ang UMYF po natin with participation ng ating mga UMM and kababaihan, no? At ganoon din yung mga nais manood, no? Nandiyan po yung ating ticket na ipinalad, na ipinost sa mga page, lalo't sa aking account sa Jeremias Mangawang. Kaya ganoon din sa darating na October, ang anniversary ng Faith United Methodist Church. Ito po ay 39 years, no? 39 years old na po ang Faith United Methodist Church. Bilang paghahanda, salamat po at sama-sama tayong ipanalangin ito sa unang linggo at sa darating pang mga linggo. Okay? Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo, and good evening everyone sa ating Faith and Devotion, at pagpalain tayo ng Panginoon, ingatan tayo sa araw-araw ng buhay. Magandang gabi at thank you Jemima, Mika, Magbohos, Ate Gina, Israel. Yan, maraming salamat sa inyo, sa inyong patuloy na pakikisa at pakikipanalangin. Ganun din sa Ate Millie, kay Lovely, at sa bawat family na kasama natin ngayon. Hello, Mary Rose, magandang gabi po. Ate Relly Ilustrado Ilak, magandang gabi po sa inyo. Ate Imelda Doroni, yan, kay Ate Merly, maraming salamat sa inyong lahat. Again, I'm Reverend Teremes Mangawang na nagsasabi, hanggat may faith and devotion. Bye-bye! God bless po!